depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Let me explain sa iyo kung bakit ito yung pinakamalaking advantage na meron ka pero hindi mo napapansin. Ito yung pinaka-greatest advantage mo ngayon, yung pagkawala mo. At syempre, ayaw mo maniwala sa akin. Ang gusto mong gawin kasi habulin siya, no? Kahit niloko ka na, sinaktan ka na, parang ang ending gusto mo pa rin maghabol. Kaya tuloy, yung value mo, imbis na gumanda, bumababa lalo. Pero i-explain ko sa iyo ang science kung bakit kapag nawala ka, doon siya magsisisi. Ipapaliwanag ko sa iyo, unang-una kasi ang baba ng confidence mo. Dudang-duda ka sa sarili mo. Piling mo pag nawala ka, yung ex mo magiging masaya pang habang buhay. Hindi ganun yun. Maniwala ka sa akin, it doesn't work like that, okay? At kailangan mo magtiwala sa ituturo ko ngayon because we've been here for a very long time. Kaya alam ko ang sasabihin ko, especially sa mga exes. We're brutally being honest here. So ganito kasi yan. Habang nandyan ka, hindi ka niya masyadong pinapansin. Kung napansin mo, kaya nga baliwala ka sa kanya, babae ka man o lalaki ka. Pero kapag binigyan mo siya ng maraming validation, hindi ka niya masyadong pinapansin. Pero pag nawala ka, doon niya marirealize yung halaga mo or yung value mo. Kasi minsan, hindi mararamdaman yung value hanggat hindi ito nawawala. Sobrang basic nang i-explain ko, pero sige, explain ko siya sa'yo in a very psychological way. So, bakit hindi ka niya pinapahalagaan nung nandyan ka? Okay, nahirapan pa ako magano. Bakit hindi ka niya pinapahalagahan noong mga araw na nandyan ka? Probably, pinakauna sa lahat is what we call familiarity comfort. Kasi kapag laging nandyan ang isang tao, nagiging normal na lang siya. Nawawala yung appreciation. Pangalawa, emotional security. Alam niyang kahit anong mangyari, nandyan ka at hindi ka aalis. Ang nagiging resulta niyan is complacency. Kaya meron din sa pangatlo, lack of consequence. Ibig sabihin, kapag walang consequence, ang behavior niya, walang motivation para magbago. So ano ang nangyayari kapag talagang nawala ka? Number one is reality shock. Biglang mawawala yung routine ninyo, emotional support, constant presence mo. Kumbaga, yung mga bagay na nakasanayan niya noon is biglang kukunin mo pawala at pabalik sa'yo. And the memory recalibration. Ang utak nagsisimula mag-focus sa good memories, shared experiences, emotional comfort na nawala. Ngayon, ano ang ibig ko sabihin pag sinabi nating memory recalibration? Ganito kasi yan. Kapag lagi kang available, lagi ka nandyan, lagi mo na-validate yung feelings niya, lagi kang available, alam niya sa sarili niya nandyan ka, alam niyang nandyan ka! Kapag alam niyang nandyan ka, hindi yan magkakaroon ng memory recalibration. Asa ka pa. Huwag kang umasa. Walang memory recalibration kapag nandyan ka. Ano yun? Ang memory recalibration, nangyayari lang siya kapag wala na yung isang bagay. Natututunan nating ma-appreciate ang isang bagay na wala na sa buhay natin. Nami-miss natin yung part na yun. Parang sobrang common sense lang kasi ng tinuturo ko di ba? Paano ka mamimiss kung nandyan ka? Kung gusto mong mamiss ka, mawala ka. Doon mag-i-start na mamimiss ka, di ba? So, the memory recalibration will start. Yung utak ng tao magsisimulang mag-focus sa good memories, shared experiences, tsaka emotional comfort na nawala. Kumbaga, yung mga good, imposible naman wala kayong good memories ng ex mo, no? Pwera na lang kung talagang wala kayong good memories, baka wala ka ng chance na ibalik siya. Pero kung may good memories kayo, tsaka shared experiences kayo, malaking bagay yun to get your ex back. Especially yung emotional comfort na nawala. At pangatlo, this is what we call loss aversion. Mas malakas yung sakit mas malakas ang sakit ng pagkawala kaysa pagkakaroon. Ayan, lupit niyan. Gusto kong i-elaborate sa inyo, mas masakit yung mawalan kaysa magkaroon. Parang mas malaki yung impact. Halimbawa, nagkaroon ka ng iPhone 17. Siyempre, saya-saya mo, iPhone 17 Pro Max, no? Right? Talong ka lang talon, nagkaroon ka ng iPhone 17 Pro Max. Siyempre, kunyari, nanalo ka sa raffle, ganun, iPhone 17 Pro Max. Nawala. Unang araw pa lang nawala. Hindi ko alam kung anong mas magugustuhan mo. Kung titimbangin mo, kung doble ba yung sakit ng pagkakaroon kaysa sa pagkawala. Pero isa akong sigurado ko.
masasaktan ka kapag nawalan ka ng isang bagay na alam mo meron ka na. It will give you pain psychologically kasi parang ang feeling mo pera na naging bato pa. That's why it hurts. Kasi nag-create siya ng expectancy, nag-create siya ng expectation through you. At yung expectation na yan, nung na-create, is mababasag din pala. Mababasag din pala. So what I'm talking about here is ganito yan. Probably mahal na mahal mo ang ex mo, na-validate mo yung feelings niya, sanay na siya sa'yo, and until one day, biglang napanood mo mga video ko, syempre, pinanood mo sa YouTube, nag-binge watch ka, pinanood mo lahat ako, yung mga tinuturo ko dito sa YouTube channel ko, talagang alam mo yung pinaka-dedicate mo yung sarili mo para panoorin lahat. And now, you understand the game. So, bigla ka nawala, bigla ka lumayo. Binawi mo yung buong power na binigay mo sa kanya. Yung lahat ng investment ng love at pagmamahal na binigay mo sa kanya, ay binawi mo ng ganun lang. Tingin mo anong mararamdaman niya. Doon siya masasaktan. Kasi ang ginawa mo, binawi mo lahat eh. Nilagay mo ulit lahat sa'yo. So, that's the critical point dito. Hindi kasi automatic yung pagsisisi ng ex. Kumbaga, hindi nila mararamdaman yung pagkawala mo initially. Kapag nakita nilang available ka pa rin or wala ka pa rin boundary after the breakup. Kaya sobrang mahalaga ang detachment. Detachment, I'm talking about no contact rule, giving space or paglayo. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? You need to respect the distance. Una sa lahat, huwag mong pilitin ang communication. Pangalawa, mag-focus ka sa self-reconstruction mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Physical health, mindset, goals, social life, and tanggalin mo yung pressure sa kanya na magdidesisyon siya na balikan ka o hindi. Wag mo siyang bigyan ng pressure or anything like that. Kasi imbis na pressure ang ibigay mo na lang space para makapag-isip-isip siya. Alam mo, ang pagsisisi ay hindi palaging nagre-resulta sa balikan. Minsan, realization, lesson, or growth trigger siya. Pero if you want a deep truth about how to get your ex back, kung paano ito gawin, or kung gusto mo ng advice, you can give us a message sa Philippine Dating Coach. Ito yung Facebook account natin. Nandiyan naman yung link sa baba. Click mo lang yan and give us a message and for private coaching. Thanks for watching.